Amen? At hindi kayo mananatili sa upuan ito, mga upuan na yan, kung kayo ay hindi pinagpala ng Diyos, in spite of. Alam naman natin na ang ating buhay ay hindi perpekto. Kagaya nung mga nakaraang buwan, nagkaroon ako ng challenge sa buhay. Ano po? Tumawag yung aking anak, Daddy, meron akong sakit. Nakitaan ako ng bukol sa matres, sa ovary na gabola ng Jackstone. Sabi ko, anak, patuloy tayong manalangin at umasa sa ating Panginoon Diyos. At hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Alam niyo, ginawa ko yung lahat ng pagsusumikap. Kinausap ko yung Panginoon noong oras na yun. Lord, ito isang challenge sa akin bilang isang ama. Kasi gusto kong umuwi para maasikaso yung aking anak. Kaya lang, kinakailangan naki-schedule yung aming bakasyon. Pero lahat ng problema ay leave it to God, to the hands of our Father in heaven. Ano po? So, itong panahon na ito, alam niyo ba, unti-unting nawawala yung bukol ng aking anak. God is good all the time. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, mayroong magandang plano ang Diyos para tayo magkaroon ng tagumpay sa buhay. Actually, alam niyo, ako ata yung pinakamahiyain tao. Kapag ka mayroong bisita sa aming bahay, hindi ako lumalabas. Pero simula nung makakilala ako sa Panginoon, ang sabi nga, if anyone is in Christ, he is new creation. The old has gone, the new has come. Amen? Amen. Okay. So the old has gone, the new has come. Dati, I have no faith in our Father in heaven. Hindi ako umaasa sa Kanya. Pero ngayon, nung simula ako nagpastor, talaga namang umasa na ako ng gusto sa ating Panginoon Diyos. Yun ang kinakailangan natin bilang isang mananampalataya. So, God's plan for victory. Paano ba nangyayari yung God's plan for victory? Una, sabi nga po, trust in the Lord with all thine heart. Ano po? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Amen ba? Yung ano natin, yung buhay natin, yung puso natin magdaraya. Ano po? Kaya sinasabi ni Haring Solomon, trust in the Lord always. Ililigaw ka ng puso, ililigaw ka ng isipan, pero kapag ka sa Diyos ka umasa, buong puso at lubusan, ano po, ida-direct ka tayo. Okay. As we embrace the journey of 2025, let us be reminded that the triumph is guaranteed through God, despite the challenges that may arise. His word equip us to overcome below our key biblical principles to help us thrive this year. Meron pong mga biblical key. Ano po? Ilista po dito. Tatami, ibibigay ko kay Kuya Pablo to. Kuya Jesus o Pablo? Jesus. Okay. Para mailagay niya. Una, trust in God's plan. Trust in God's plan. Nung pong ako'y dumating dito, mga kapatid, ano po, ito po yung Bible na nakita ko agad. Nakita ko agad dun sa kwarto namin, ng misis ko.
So ito agad, sabi ko, tama-tama yung Bible. Ang sabi po dito, sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, plans to give you hope and a future. Amen? Amen. Ito yung ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Bilang isang mananampalataya, mag-trust lang tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. God's plans is perfect. But our plan is not perfect. God's plan is perfect. Ulitin ko, ang sabi ni doon sa aklat ng Jeremiah, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Trust in the Lord. Trust in the Lord's plans for 2025. Amen? Naniniwala ako na mayroong magandang mangyayari sa atin. Through our faith. Through our faith. Amen? Step forward in faith, confident that He is leading you toward success. Amen ba? Ano po? Number 2, embrace strength in Christ. Akapin natin, ano po? Akapin natin yung strength na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Minsan nanghihina tayo, minsan umayaw tayo, ano po? Pero alam niyo ba, maging si Pablo nagsabi, I can do all things through Christ who strengthened me. Philippians 4:13. Ewan ko na, ano po, mga kapatid, minsan gusto natin umayo na, ayoko na. Actually ako, sabi ko nga, hindi na ako magsasalita, hindi na ako magpapastor. Ayaw na ako. Pero ang Diyos palagi akong tinatawag. Ang sabi po ni Pablo, ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. Maraming challenges sa kanyang buhay. Pero yung lakas, yung strength, ano po, ito'y makukuha sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Draw from Christ's strength in every situation. Amen? Amen. With Him, no goal is too high and no challenge is insurmountable. Ano po? Kahit, sabi niya, kahit gabundok ito, mga kapatid, kung nasa sa atin si Kristo, sa ating buhay, napapagtagumpay natin ito. Ang sabi po ng Bible sa John chapter 15, ang sabi ni John, ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Manatili tayo sa ating Panginoon at siya'y mananatili sa atin at magkakaroon tayo ng tatagumpayan sa buhay. Katulad ni Apostol Pablo, mga kapatid, nanatili siya sa ating Panginoon. At yung strength niya ay nanggagaling sa ating Panginoon. Number 2, persist in faithful prayer. Faithful prayer. Because our God is faithful, maging faithful din naman tayo sa ating panalangin sa ating Panginoon. Ang sabi nga po, dito sa James 5:16, the prayer of the righteous person is powerful and effective. Kinakailangan nating maging righteous sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo ho, mga kapatid, ito yung ating dapat nagising sa ating buhay. Although we are not perfect, mga kapatid, pero if we confess our sins to our Father in heaven, magiging perfect tayo. Unti-unti, step by step, mga kapatid. Stay connected to God through prayer. Amen?
seek His wisdom and trust in His answer. Amen ba? Amen. Okay, number 4, lead boldly in courage. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen? Wherever you go, God is with you. Sa may nagsalita mo sa huwag ka nang tumuloy sa Amerika. Mahirap pumunta dyan. Sabi ko nga sa kanya, God is with me. God is with me. Puro ka English doon. Ikaw English ka raw lang. Sabi ko, God is with me. God is with me. Amen? God is with us. Step into each day with courage, knowing God's presence goes with you. Goes with me. Amen ba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Si Joshua, sinabihan ng ating Panginoon, ni Yahweh, be strong. Because during that time, siya na ang naging leader. Siya na ang naging leader. Kaya nga sabi, be strong and courageous. Amen ba? Sa ating buhay bilang isang mananampalataya, kinakailangan maging strong tayo and courageous. Hindi yung tapang na suntukan, hindi yung tapang na sa pakikipag-away, kundi tapang upang magtagumpay tayo sa buhay. Maraming pagsubok yan, maraming may karamdaman ngayon, pero still, nandito kayo. Nandito ang ating pastor. Amen ba? Amen. In spite na meron siyang naging karamdaman ngayon o may karamdaman, siya pa rin ay nakatayo. Yan ang perfect example, mga kapatid. Be strong and courageous. Okay. 5. Number 5. Stay rooted in God's Word. Kaya nga napakahalaga po ng binabasa natin araw-araw at dinidili-dili yung salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. That God words to be your guiding light. Helping you make decision and honor Him. Amen? Ito yung kinakailangan natin kung yung salita ng Diyos, yung ating ilaw, yung ating gabay, hindi tayo madadala. Alam niyo, napakaraming tukso sa kapaligiran. Napakaraming aaya sa iyo. Pero kapag ang salita ng Diyos, yung naging gabay natin, naging ilaw natin, mga kapatid, lalakad tayo doon sa tamang way. Alam niyo doon sa pinapasukan ko sa Royal, doon sa mental health, bago kami mag-umpisa ng trabaho, pupunta mo sa second floor. Kukuha ko ng kape, brewed coffee. At yung kape na yun, may taksa akong malaki, pinupuno ko, tapos kumukuha pa ako ng isang cup na maliit. Ibibigay ko doon sa aking dalawang kasama. Sabi ko sa kanila, sorry po doon sa sabi ko sa kanila, alam niyo, ang tunay na kaibigan, kape ang tinatagay. Bakit? Bakit di ka kape ang tinatagay? Dapat di ka anak. Sabi ko, ano ba yung ibig sabihin ng kape? Kausapin. Amen? Panginoon. Everyday. Kausapin ng Panginoon everyday. Sapagkat yung salita ng Diyos ang aking naging tanglaw sa buhay. The Word of God is lamp unto my feet. Ngayon, sinasalin ko naman sa ibang tao.
na dapat unahin ng Panginoon. Meron namang biblical verses. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Kapag ka kinausap mo ang Panginoon Diyos every day, mga kapatid, kapag ka yung salita ng Diyos ang naging gabay mo, naging ilaw mo, ano po, kaya magiging smooth ang buhay. Amen? Number 6, celebrate God's faithfulness. Amen ba? I-celebrate natin yung faithfulness ng Diyos. Faithful ba sa iyo ang Diyos sa buong 2024? Yes! God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung ako may hindi naging tapat, ang Diyos ay tapat pa rin. Amen? Hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon, pero ang Diyos tapat sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga po, celebrate God's faithfulness. In 1 Corinthians 15:57, thanks be to God, sabi ni Pablo, who give us the victory through our Lord Jesus Christ. If we remain in our Lord Jesus Christ, mga kapatid, yung victory mapapasa atin. Amen ba? Ano po? Always remember to thank God for every victory. Etong oras na to, victory ito. Sapagkat we-worship natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At higit sa lahat, He is the source of your success. Amen ba? He is the source of our success. So, give thanks to our Father in heaven, mga kapatid. Always remember, ulitin ko, always remember to thank God for every victory as He is the source of success. In summary, we should remain steadfast in 2025, trusting in God's promises while the road may present challenges. Victory is certain when God leads the way. Amen ba? Amen. When God leads the way. Alam ko mga kapatid, na bibigyan tayo ng katagumpayan ng ating Panginoon. Yung sinasabi ko mga kapatid, nung una kong mga message at nakatayo dito, na ang Diyos magbibigay sa atin ng maraming kaluluwa. Ano po? Pero yung kaluluwang may katawan. Hindi yung kaluluwa lang kasi baka mami pagka nandiyan eh. Kaluluwa lang eh. Kaya nga yung mission, ano po, Matthew 28:19, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipahayag niyo ang mabuting balita sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Alam ko po, mga kapatid, ibibigay sa atin ng Diyos yun. Meron ako mga Bible pa doon sa aking kotse na po, yung po pinamimigay ko. Baka gusto niyo pong ng Bible, kung meron kayong mga kaibigan na pagbibigyan ng Bible, pwede po natin bigyan, mga kapatid. Kasi po ako'y missionary. Ano po, kaya po ako'y nagbibigay ng Bible. Okay? Tayo po'y manalangin, mga kapatid, tumayo po tayo.